verse 13 to 16. Matthew chapter 16, verse 13 to 16. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog version ng Biblia. Ang sabi po dito sa verse 13, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista, kayo. Sabi naman ng iba, Elia, kayo. At may nagsasabing pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Who is Jesus to you? Sino po ba si Kristo sa inyo? Ang istorya po ito ay isang bagay na dapat po natin maunawaan at tunay na talagang maging isang hamon sa atin. Doon sila po ay nasa Pilipos. Ito po yung lugar na predominantly sila po ay mga hentil o walang pagkilala sa isang tunay na Diyos. No? Ito po yung area na talagang napakarami pong pagan religion na nandun. Sa isang time, ang tawag po nila dito ay Balinas dahil dito po ang sentro ng Baal worship. No? Sino po si Baal? Siya po yung Phoenician god ng fertility at ng kalikasan. Later on, yung pangalan po ito ay pinalitan ng Panias dahil ito po naniniwala po ang mga Griego ng kanilang Diyos na si Pan ay ipinanganak sa kuweba doon sa hill sa taas ng valley o ng Mount Hermon, sa paanan ng Mount Hermon. Sino po ba si Pan? Si Pan po ay nakikita niyo sa Greek mythology na kalahati kambing, kalahati tao. So, yun po yung si Pan. Kaya makikita po, Diyos po nila yun. Ang Diyos na ito ay naniniwala sila, ito po daw yung tagapag-alaga o tagapag-mga-alaga ng mga plaques o yung mga baka, lahat ng plaques. At siya daw po yung tagapangalaga din ng kalikasan. No? At yung Cesarea Philippi po ay, ito po ay, meron pong napakagandang templo na nilikha po o pinagawa ni Herod Philip upang i-honor si Caesar. Pagkat sa Romans po, siya po isang Roman emperor na sa tingin po nila, siya ay isang Diyos. At ang mga citizen po sa lugar na iyon ay nire-required po once every year na kailangan po ay maglagay po ng insenso sa burning altar na ito at idinideklara na Caesar is Lord. Kailangan po, ginagawa po niyan. At dito rin po sa lugar na ito po yung talagang malalim yung kanilang Baal worship. At doon sa mga Diyos nila na ginawa ng kamay ng tao. Kaya pinili po ng ating Panginoon na dito niya itanong yung napakahalagang katanungan. Pagkat nandito ang sentro ng false worship, narito po yung sentro ng talagang pag-worship sa false God. No? Kaya nga po, dito niya po itinanong. Ano po yung unang tanong niya rito? Sabi niya, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kaya nga po, sa buhay ng ating Panginoon, nung siya'y nabubuhay, marami po mga ekspektasyon, marami po mga haka-haka tungkol sa Kanya. At sinagot po siya ng kanyang mga disciples doon sa verse 14 ng ating putinakay. Sabi niya, Panginoon, ang sabi po ng iba, ikaw po si John the Baptist. Kilala niyo po si John the Baptist? Di po ba? Siya yung banal na tao na talagang willing to die para sa kanyang pananampalataya. At miski si Herod po, akala niya si Jesus Christ ay resurrected na si John the Baptist.
na nabuhay mula sa mga patay. Sabi po doon sa Matthew chapter 14 verse 1 and 2, no? Sabi po dito, basahin po natin, akala po ni Herod ay siya daw po yung si John the Baptist. Nang makarating kay Herodes, nagtatrak ang balita tungkol kay Jesus, sinabi sa kanyang mga lingkod, siya si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala. Si Juan Bautista yan, kaya makapangyarihan, may mga himala, no? Yan sabi po ni Herod. Ang sabi pa nga ng mga kaya, sino ba ako? Sabi ng mga tao, kayo daw po si Elijah. Alam po natin, si Elijah is the greatest of all the Old Testament prophets. Siya po yung nanalangin, bumaba yung apoy, sinunod yung ahin niya. Siya po yung nanalangin at hindi po nagkaroon ng ulan, tumigil, hindi nagkaroon ng ulan. At siya nanalangin at nagkaroon ng ulan. Kaya siya po yung isa sa pinakadakilang propeta na nabuhay. At sabi nga po ng mga Hudyo, ni-expect nila na si Elijah ay darating, no? Bago dumating ang paghukom o bago yung Messiah sa paghukom na ating Panginoon na nasa Malakay chapter 4 verse 5. At naniniwala sila, no, na si Jesus Christ daw po ay yung forerunner yung nangunguna sa pagdating ng Messiah. Sabi niya, sino ba ako? Ayon sa mga tao. Lord, ang sabi nila, ikaw daw si Jeremiah. Ang sabi ng iba, yung banal na propeta na talagang babalik sa daigdig bago pa ang tagapagligtas ay dumating, na ang sabi nila ay daladala ni Jeremiah yung daw tabernacle, yung Ark of the Covenant ay yung altar of incense, no? Na ito ay itinago sa mga tao. Ibabalik daw niya yon. Ang sabi pa nila, ikaw daw po Panginoon ay isa sa mga propeta na isang isinugo ng Diyos na merong mensahe para sa mga tao. Yung espiritu ng great prophet ay nasa iyo. Kung titignan po natin, lahat ng kanilang mga sinabi ay itinataas ng ating Panginoon about the status ng isang ordinary man. No? Propeta, mga. At marami po sa mga Hudyo na naniniwala sa kanya na siya talaga ay isang dakilang tao, isang banal na tao, but lahat ng kanilang mga paniniwala, ito po ay hindi nakatumugma sa requirement ng salvation. Hindi po lahat ng tao noong panahon ng ating Panginoon ay ganoon ang kaisipan, no? Na siya ay inangat sa mga pangkaraniwang tao. Pero marami po mga tao ang hindi po talaga naniwala sa Kanya. Ang sabi nga po doon sa Mark chapter 6 verse 3, siya daw po ay isang karpintero lang. Di ba yung isang karpintero, anak ni Maria? Karpintero lang mga kilala sa Kanya. Meron po nagsasabi na siya daw po ay anak lang ni Joseph sa John chapter 6 verse 42. At may nagsasabi pa, sabi ng mga Pariseo doon sa John chapter 9 verse 24, na ipinagaling niya yung bulag na ito, na tinanong, sino na paggaling sa iyo? Hindi niya kilala. Hindi ba na tao na yan ay isang makasalanan? Sabi po nila. Tingin sa ating Panginoon, hindi na sa babae, kundi isang makasalanan. O sabi pa nga po ng ibang mga Pariseo, siya daw po ay nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, pagkat siya ay binigyan ng kapangyarihan ng demonyo para magpalaya ng isang demonyo. Si Beelzebub, sa Matthew chapter 12 verse 24. At ang sabi po ng iba, siya daw po ay medyo may ililing sa ulo, medyo hindi ayos ang kanyang kaisipan, kung po sa John chapter 10 verse 20. Marami pong mga tao ang tunay na iba't iba ang pagkakilala sa ating Panginoon. And even His brother, mayroong mga maanghang na mga salitang pinitawan sa Kanya sa John chapter 7 verse 25. Sabi ko, gusto mo magpakilala, gumawa ng mga doon ka sa ibang lugar, gumawa ng mga himala. No? Doon ka sa mga ibang lugar, gumawa ng himala. Huwag dito, Zea. Huwag dito sa ating lugar. Mas
kanyang mga kapatid, ano? Talagang hindi talaga sold sa kanya. Iba ang pagkakilala sa kanya. Tingnan naman po natin yung sinasabi ng iba. Sa Biblia po ay merong mga ibang mga tao na talagang personal nagkaroon ng kwento, encounter sa ating Panginoon. At ito yung bumago ng kanilang kaisipan, ng kanilang puso upang kilalanin siya bilang isang Diyos. Sa Simeon po, sa Luke chapter 2, verse 28-32, alam niyo po na yung nung siya ay dinala sa templo, no? Yung propeta Simeon ay nung mahawakan po siya at kinahalong po siya, ay sinabi niya, Panginoon, pwede na akong mamatay. Nakita ko na ang iyong tagapagligtas. Nakita ko na. Nakilala ko na yung sinasabing tagapagligtas. Kaya nga po, makikita po natin, nung makakilala ng Panginoon, makikwento nila, it changed yung kanilang thinking, yung kanilang puso, at yung kanilang deklarasyon. Si Nathanael po, sa John chapter 1, verse 49, ang sabi po doon, nung makilala niya, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Ito po yung mga tao na magkatapos makainkwento ang ating Panginoon, yung kanilang pananaw ay nabago. Si Martha po, sa John 11:27, sabi niya, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Maganda po yung nakasama niya doon sa krus na nakapako. Di po ba? Sa Luke chapter 23, verse 39-43, nung sinaway niya yung isang kasama niya rin na nakapako doon na magnanakaw, sabi niya, hindi ka ba natakot sa Diyos? Tayong makasalanan talaga. Nararapat lang tayong mamatay. Ngunit siya ay nakapako, ngunit wala siyang kasalanan. Ni katiting ang kasalanan, wala siya. Pero nandun siya nakapagitan sa dalawang magnanakaw. At ang sabi niya, Lord, Panginoon, alalahanin mo ako pag maghahari ka na. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag maghahari ka na. So makikita po natin yung pagbabago ng kanilang puso at isip sa pagkakilala sa ating Panginoon. Yung Roman centurion po sa Mark chapter 15, verse 39, nung makita niya ating Panginoon, kabayang po yung krus ng Kalbaryo, sabi niya habang na tinutunghayan niya ang ating Panginoon, sabi niya, truly, this man was the Son of God. Truly, sabi niya, ito yung anak ng Diyos. Nakita niya yung kalagayan ng ating Panginoon na bagamat naghihira ni isang masakit na salita at paghihiganti ay walang lumabas sa bibig ng ating Panginoon kung hindi ang mga katagang Ama, patawarin mo po sila. At na-realize niya na ang Diyos na ito na nakapako nila, si Kristo na ito ay talagang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Remember si Doubting Thomas? Nung makita niya ang ating Panginoon sa John chapter 20, verse 28, ang ganda po ng deklarasyon niya. Sabi niya, My Lord and my God. My Lord and my God. Nakikita po natin yun. Pero may pangalawang tanong po na ibinigay ang ating Panginoon matapos niya makilala kung ano ang sinasabi ng ibang tao sa Kanya. Matapos po sumagot si Pedro sa Kanya, may follow-up question ang ating Panginoon. Ang pangalawang tanong na ibinigay sa Kanya, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Kayo naman. Yung sinasabi ng tao, yung ibang tao, okay na, kayong nakasama ko sa loob ng 3 taon na nakita niyo yung mga himala, nakita niyo yung aking mga turo at aking mga aral. Sa inyo naman, sino ako? Ang bilis po tumagot ni Pedro, sabi niya, Panginoon, kayo po yung Kristo, yung Messiah, na anak ng Diyos.
Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, mapalad ka, Pedro, Simon Pedro, hindi dahil sa iyong karunungan, hindi dahil sa iyong kaalaman, kung hindi ibinigay sa iyo ng Diyos ang kaalaman niya upang makilala ko. Alam niyo po, mapapalad po tayo sa umaga ito. Amen po ba? Patayin niyo pumayag. Dahil nakilala po natin ang ating Panginoon. Tama po ba? Nagkaroon tayo ng encounter sa Kanya na inaipakilala tayo sa Kanya yung matagal natin ini-ignore. Yung matagal natin hindi kinikilala ay nakilala natin. Kaya sabi ni Ben, hindi dahil sa iyan, kundi sa iyo. May pangatlong tanong po. Ako na lang po magtatanong sa inyo. Sa inyo naman po personal, sino si Kristo sa inyo? Sa mga disciple, tinanong niya, sino ako sa inyo? Anong pagkakilala niyo sa akin? Nakita niyo ang aking mga ginawa, nakita niyo ang mga himala, narinig niyo, nalaman niyo ang aking turo. Sino ako sa iyo? Ang ganda ng deklarasyon ng Pedro. Alam niyo, ang sagot niyo po sa umagang po ito, will determine yung mga ating pinag-aralan ng mga nakaraan, yung ating commitment sa ating Panginoon. Ito pa magdedetermine sa atin. Gaano kalalim na commitment ang ibibigay niyo sa ating Panginoon? Kung ating puso, sa ating sagot na ito ay magkakaroon tayo ng isang puso. Katulad ng panalangin ni Haring David, Lord, my God, give me an undivided heart. Isang pusong tumitibok sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Sa pagsagot nyo sa umagang ito, kung sino sa inyo si Kristo Jesus, ay mabubura ang anumang mga pag-aalinlangan kung meron man sa inyong mga buhay. Pero bago po natin tingnan po natin ang kabungan sa mga ibang mga relihiyon. Mga modern religion at ating kalagitnaan, sino ba si Kristo Jesus sa kanila? Bago po natin masagot, sino ba si Kristo Jesus sa kanila? Ang sabi po ng mga Jehovah Witnesses, si Kristo daw po ay si Michael Archangel, na siyang bigatin ng God at ngayon ay si Kristo Jesus. Kaya sabi na, si Kristo Jesus, siya yung si Michael Archangel. Sabi nila, si Kristo Jesus daw po ay isang nilikha. Nilikha lamang daw si Kristo Jesus. Yung po yung pananaw ng mga Jehovah Witnesses. For short, si Jesus ay isang tao lamang na isang nilikha na hindi dapat sambahin at hindi kilalaning Diyos. Sa mga Mormons po, ang bilib po nila, paniniwala nila kay Kristo Jesus, si Kristo Jesus daw po ay ating matandang kapatid na inuluwan ng ating Ama, na nilikha ng ating Panginoon. According to Journal of Discourse, Volume 1, page 50 to 51. Na si Lucifer daw na tinagunan Son of the Morning ay ating matandang kapatid. Ito sabi nila, si Lucifer daw ay ating matandang kapatid at siya daw po ay kapatid ni Kristo. According sa kanilang ayon sa Apostle na McConkie, na Mormons Doctrine sa page 163 to 164. Yung may paniniwala nila. Si Lucifer, kapatid mo, at si Kristo, kapatid niya spiritually, si Lucifer. Siya na siguro, kung di niya pa nababasa yung mga tungkol sa belief ng Iglesia ng Mormon. Si Kristo daw po kasi ay ikinasal doon sa Cana of Galilee. At siya daw po ay napakaraming asawa. Kasama po si Mary at si Martha. At meron daw po siyang napakaraming mga anak.
According sa kanila sa Journal of Discourse, Volume 1, page 345, 346, sa Volume 2, page 72, 82, and Volume 2, page 256, no? The Share 172, na si Kristo po yung unang bunga ng ating Panginoon sa langit. Nung siya ay magkaroon ng sexual intercourse with Mary, kaya niluwad si Kristo kasi makipag-sex yung Diyos natin kay Maria. Kaya nagkaroon ng Kristo. Yun po yung kanilang paniniwala. At si Lucifer daw nga po ay spirit brother ng ating Panginoon Yesu Kristo. Okay? Sasyan po kayo. Yung paniniwala nila. Sa Islam po, ang paniniwala po nila ay hindi po mortal o hindi immortal ang ating Panginoon, no? Na nagkaroon ng favor kay Allah. Siya po ay ginawa lang pong isang mortal upang maging isang mabuting halimbawa sa mga Israel. Masasyak po kayo. Ang sabi sa inyo, sa atin po ng mga Islam, they are unbelievers who say God is Messiah at Mary's son. Tayo daw po yung mga unbeliever. According to Surah chapter 43 verse 39 na kanilang sulat, no? Mga unbeliever daw po tayo dahil naniniwala tayo doon na ang Diyos o si Kristo ay isang Messiah. At sabi nila, si Kristo daw po ay isang propeta lang. No? But He was not crucified on a cross. He will return, yes, but He is not God. Naniniwala sila, babalik sila, pero hindi siya Diyos. Sa Hindu, si Kristo daw po ay isa lang sa milyones ng mga Diyos. Isa lang daw po si Kristo sa milyones ng mga Diyos. Now, ang tanong nga po sa umagang ito, sino si Kristo sa inyo? Makikita po natin, marami po talaga naniniwala, no? Kasi dito sa inyong deklarasyon sa umaga po ito, ay mas lalo po natin makikita yung ating pananampalataya. Malaki po ang diferensya o may malaking pagkakaiba yung pag-acknowledge lang ng isang tao na si Kristo ay isang Diyos. Right? Meron po kong kilala, si Kristo ay isang Diyos. Pero, kung tanggapin po natin siya na bilang isang Diyos, ano po yung dapat po natin mamuha? Alam nyo, ang ganda po yung deklarasyon na ginawa po ni Thomas. Gusto ko po yung deklarasyon na ginawa niya. Ang sabi niya po, my Lord and my God. Hindi na niya in-acknowledge na si Kristo ay isang Diyos o isang Panginoon. Kung hindi isang personal na pag-angkin sa kanyang buhay. Maaari po marami po sa atin dito na naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pero ang mahalaga pong bagay na dapat pong matutunan ng bawat isa sa atin, na angkinin natin sa ating buhay, He is my God and He is my Lord. Hello? The word my signifies possession. Tama po ba? It's a pronoun that tells us yung possession, yung pag-angkin. Iba po yun eh. Nakilala natin ko, naniniwala tayo si Kristo ay Diyos, sinilang ng isang birhen. Pero yung angkinin mo, na siya'y Diyos mo, malaki po ang pagkakaiba noon. Malaki po ang magagawa na yon. Kasi po kung aangkinin natin ang Panginoon o si Kristo ay ating Diyos at Panginoon, ano po yung dapat makita sa buhay ng bawat isa sa atin? Ano yung dapat na maging isang deklarasyon natin? Di po ba sabi, you should love your God with all your strength, with all your heart, with all your mind.
yung totality ng pagmamahal natin. Gaano po natin kamahal ang ating Panginoon? Doon po nasusukat po yun eh. Tatanungin natin, sino ba si Kristo sa inyo? Mali ko sabihin nyo, siya Diyos. Pero, kung ngayon po, idideklara po natin sa ating buhay na He is my God, mamahalin mo po siya ng buong puso mo. Yung commitment mo ay ibibigay mo sa Kanya pagkat siya ay Diyos mo. Yung oras mo ay ibibigay mo sa Kanya pagkat siya ay Diyos mo. At siya'y paglilingkuran mo na may katapatan. Hindi ka mag-aalala sa buhay. Hindi ka magdadoubt sa iyong buhay pagkat siya yung Diyos mo na may likha sa iyo. Siya yung mag-iingat sa iyo. Siya yung magpo-provide ng iyong pangangailangan sa buhay. Yung kapangyarihan niya ay maharanasan mo at ang alinlangan ay mawawala sa iyo. Pagkat alam mo, personal mo siyang Diyos. Isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Isang Diyos na tumitingin sa iyo. Isang Diyos na nais ang kabutihan mo at hindi kapahamakan mo. Isang Diyos na nais na ang buhay mo ay maging masagana. Hello? Miski may problema, nandun ang kapayapaan. No? Miski may problema, naroon si Kristo na kasama natin na lumulutan ng ating problema pagkat siya yung Diyos mo. Kaya nga po si Haring David na sinabi niya, no? My Lord, my God, no? The Lord is my shepherd. Hindi niya sinabi, the Lord is a shepherd. The Lord is my shepherd. Kaya kasunod, I shall not want. Wow, praise the Lord. Kung siya yung Diyos mo, kung siya yung Panginoon mo, hindi ka na makangailangan. Bakit? Pagkat si Kristo ay sapat sa iyo. Amen? Wala ka nang hahanapin iba. Ang problema po kasi, ang mga Kristiyano, kinikilala yung Diyos ng ating Panginoon. Pero naghahanap pa rin ng iba. O salawahan pa rin. Wala yung faithfulness sa ating Panginoon. Ito ba? Kaya pagka sino si Kristo sa iyo? Pag tinignan mo, He is my Lord. He is my God. Then, yung iyong faithfulness, yung loyalty mo, ay dapat sa Kanya. Yung paglilingkod mo, ay dapat sa Kanya. Kasi siya ang Panginoon mo eh. Siya ang Diyos mo. Siya ang nagbibigay ng buhay mo. Siya ang nagsasustain ng buhay mo. Kaya, siya, siya yung pangahawakan. Magtitiwala ka lamang sa Kanya. No? God is enough for us. Wala ka nang hahanapin na iba. Pagkat alam natin na ang Diyos ang nakatunay sa. Pangalawa, sino si Kristo sa'yo? He is my Savior. Siya yung tagapagligtas mo. Amen po ba? Siya yung tagapagligtas mo. Pag niligtas mo, He is my Savior, hindi ka na masusway ng mga ibang mga teaching. Tama po ba? Pagkat alam mo siya lamang yung tagapagligtas at walang ibang paraan, walang ibang pangalan sa sinulong langit na ibinigay ang Diyos na sukat na ikaligtas ng tao kung hindi ang pangalan ni Jesus. Hindi ka matitikating, miski nagkaano kagaling magsalita. No? Yung taong mapapakinggan mo. Pero pagka hindi si Kristo ang tagapagligtas, pwede ka nang umalis at huwag pakinig. Kasi hindi yung turo eh. Pwede mo siyang pagkatiwalaan ng kinabukasan mo. No? Na alam mo nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, nung mabuhay siya mula sa mga patay, ikaw ay may buhay na walang hanggan.
Alam mo na kung mamamatay ka ngayon, bukas ay may buhay ka walang hanggan. Hindi na nangangapa ang iyong mahal sa buhay. Nasaan kaya siya ngayon? Masasabi natin with all honesty na hindi na walang kabuluhan ang kamatayan ng mga taong nagtiwala sa ating Panginoon. Kung hindi deklara natin, He is my Savior, I believe. No? Yung katotohanan sinasabi na ikaw, mamatay ka man, ay muli kang bubuhayin upang makasama ng ating Panginoon. Pero hindi, marami pa rin minsan ng tao, di po ba? Hindi buwan. Akala nila sa mga mabubuting gawa, akala nila mga religious affiliation nila. Kaya nga pa sa may kwento namin, hindi ang People's Missionary Church ang magliligtas sa inyo. Si Kristo Jesus ang magliligtas sa inyo. Hello! Yung kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ang magliligtas sa inyo. Hindi si Brother Doy, hindi si Pastor Uno, hindi si Pastor Ola, hindi si Pastor Dante, hindi o sino man sa mga taong narito ang pwede magligtas sa inyo. Si Kristo lamang ang may kapangyarihan na iligtas kayo sa banal na dugo ng ating Panginoon Yesu Cristo. He is my Savior. Personal ko siyang tagapagligtas. Namatay siya dahil sa akin. Nagdana siya ng hirap dahil sa akin. Di po ba? Amen po ba? Kaya nga po, pwede natin i-declare eh. Kaya lang sabi minsan yung mga tao, sabi, oo nga, si Kristo ang tagapagligtas. Kaya nga po makikita nyo uli, malapit na Semana Santa, marami mga tao nagpipenitensya, marami doon sa probinsya nagpapapako sa krus at tatanungin siya, bakit mo ginagawa ito? Panata ko ito upang ang aking sa kasalanan ay mahugasan, upang yung kasalanan ng aking pamilya ay mapatawad ng Diyos. Isang malaking kalapastanganan sa Diyos ang kanilang ginagawa. At alam ko, may inahandaan Diyos sa kanila para sa mga ginagawa nilang kalapastanganan ito. Minsan lang namatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At isang kalapastanganan, nagayahin na ng tao yung kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang at tanging siya lamang ang tagapagligtas na kung pwede natin mapanghawakan ngayon, bukas, magpakailanman. Amen. Hindi masasayang ang iyong pagtitiwala na binigay sa ating Panginoon. Hindi masasayang ang iyong deklarasyon, Jesus is my Savior. Sapagkat ang iyong tinanggap ay tunay na isang regalo at kaloob ng Panginoon sa iyo. Napakagandang regalo sa ating Panginoon na dapat natin pag-ingatan, na dapat natin pagyamanin at pagyabungin upang ang ating buhay ay makita ng mga taong pinalo. Pangatlo, sino si Kristo sa inyo? I believe na siya po pinakamagandang deklarasyon, He is my friend. Hello? Kaibigan mo daw si Kristo. Di po ba yun? Nasabi yan na John chapter 15, verse 14 to 15 eh. Diba? Ngayon, hindi ko na kayo tinuturing alipin. Diba? Itinuturing ko na kayong kaibigan. Kung kayong kaibigan, sinasabi ko sa inyo kung ano ang naisin ng aking Ama. Di po ba ganun ang kaibigan? Minsan nga, yung kaibigan, pag mata-applic mo siya, yung BFF mo siya, lahat ng sikreto mo sa buhay, sinasabi mo. Di ba? Hindi mo masabi sa magulang mo, hindi mo masabi minsan sa nanay mo, sa kapatid mo, pero sa kaibigan mo, nasasabi mo, nakasikreto ng iyong buhay. Ganun din po sa ating Panginoon eh. Kasi kung siya ay kaibigan natin, personal natin, alam nyo, pwede tayo makapag-usap sa Kanya as if talaga na kaibigan niya siya. No? Para ba sinasabi, Lord, Lord,
yung boyfriend ko, namulot na ang huli ko. Di ba ba? Lahat ng sama ng loob natin, lahat ng gusto natin sabihin sa Panginoon, kung pwede natin sabihin na walang nagiging hadlang na hindi tayo pakikinggan. Tama po ba? Yun yung kaibigan ko yun, di ba? Nagtindahan dyan, napakinggan ka, ipo-pour out mo yung laman po. Kaya nga po ba, hindi po madalas tinuturo nga po namin sa inyo sa panalangin. Kung ay mananalangin, pwede niyo siyang usapin as your friend. No hold back, na parang kang naglalambing sa iyong kaibigan. Di po ba? Sino si Kristo sa iyo? He is your Father. He is your sa ating Ama. Sabi sa Isaiah chapter 6, and our everlasting Father. Pagka yung po yung deklarasyon natin, sa pagkakilala natin sa ating Panginoon, alam natin, we are secure. Amen po ba? Kasi ama mo siya eh. Secured ka. Lahat ng iyong pangangailangan, lahat ng mga dapat na ibigay sa iyo. Kaya madalas ko pong inuulit at inuulit-ulit sa inyo, ang pangako ng Panginoon sa atin ay ano, ibibigay lahat ng ating pangangailangan. Hindi po yung wants, hindi po yung luxury, kung hindi ang ating pangangailangan. Because He is our Father. Pwede natin siya lambingan. Pwede natin siyang paglambingan. Pwede natin siyang pagsumbungan. Pwede natin ibuksan sa Kanya ang anumang mga hinangi at pangangailangan natin sa ating buhay. Dahil siya yung ating Ama. Sino si Kristo sa inyo? Kayo po ang makakasagot sa katanungan niya ngayong umaga. Kayo po ang magdedeklara niya kung sino si Kristo sa inyo. Siya po ba ay yung Diyos at Panginoon ng ating buhay? Pag sinabi po yung Diyos at Panginoon, siya po yung nasusunod. Hindi po kayo. Kung anong gusto niya, yun ang dapat ginagawa natin. Kasi Panginoon natin siya. Kasi Diyos natin siya. Kung siya yung tagapagligtas natin, hahawakan natin yung pinagsabi niya sa atin. Kung siya yung ating kaibigan, bubuksan natin yung puso natin sa Kanya at magiging tapat na. Kung siya yung ating Ama, pwede natin siyang pagtiwalaan ng anumang mga concern sa ating buhay. It's up to you sa inyong mga buhay sa umagang ito kung sino si Kristo sa inyo. Dahil siya, ito po ang tunay na babago ng ating buhay sa ating pagdideklara. Lord, you are my God. Lord, you are my Savior. Lord, you are my friend. Lord, you are my Father. Tumayo po.